Nilaglag umano ni Vice President Sara Duterte ang administrasyon ng kanyang ama sa isiniwalat niyang korupsyon sa overpriced laptops sa DepEd. Yan ang napansin ni Yusek Claire Castro nang mapanood ang pahayag ng bise. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Isa sa mga pinagamitan ng confidential funds ay yung corruption sa loob ng department. Madaming reports of corruption inside. Oo, lalo na nung panahon ng tatay mo. Dito talaga mas ilalaglag mo tatay mo dito. Hinimay ni Palace Press Officer Claire Castro sa kanyang personal vlog ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte sa isang forum. Ayon sa bise, ginamit ang confidential funds ng DepEd sa investigasyon sa mga umano'y anomalya sa ahensya, kabilang ang pagkuha ng overpriced laptop na dumaan daw sa ilalim ng procurement service ng Department of Budget and Management. Hindi nga sa amin nangyari yung procurement. Oh. 'Di ba? Mga ka-clear? Nilalaglag niya ang tatay niya dito. Sige, papakita ko sa inyo kung bakit. Diba? Inamin niya, hindi sa kanya. Ayon kay Castro, nilaglag ni VP Sara ang administrasyon ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isiniwalat niyang korupsyon sa overpriced laptop sa DepEd. Tanong ni Castro, nasaan na ang resulta ng mga investigasyon kung totoong dito ginamit ang kontrobersyal na pondo? Ang daan-daang milyong pisong confi funds ng DepEd at ng Office of the Vice President ang isa sa mga basehan kaya pinapa-impeach ang bise. Ayon kay Castro, higit 1.5 million laptop, libro at iba pang gamit sa classroom ang nakatenga sa mga warehouse noong 2020. Sa ngayon, inaksyonan na raw ito ni DepEd Secretary Sonny Angara. Sa panayam naman sa programang Sa Totoo Lang, ibinalik ni Yusek Castro ang pagdududa ni VP Sara kung bakit nasabi ni PBBM na hindi aabot sa kanya ang investigasyon ng anomalya sa flood control project. Una na ring sinabi ng bise na kumpiyansa siyang hindi siya madadawit sa issue. So, kung sasabihin niya na siya ay hindi sure siya na hindi siya madadawit. O saan niya kinuha yon? May bolang kristal ba siya? Sa ngayon, idinadawit sa issue ang kaalyado ng mga Duterte na si Senador Bongo. Sabi ng senador, nililihis lang ang investigasyon at dinadamay ang kanyang pamilya na sinasabing konektado raw sa mga proyekto ng mga diskaya. Tingin ko huwag siya masyado malungkot kung kaya naman niya ipagtanggol yung sarili niya. Hindi naman siya kailangan na parang nakakaawa yung dating kapag nagkakaroon siya ng press con. May pahayag din si Castro sa mga diskaya na unang nagsabing hindi nakikipagtulungan kung hindi sila gagawing state witness. Tingin ko hindi naman sila magiging kawalan. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.